So, ngayon, ang gawin natin is i-check natin anong sira. Sabi ng tunog kasi is hindi mag-charge. Ngayon, try kong on, ayaw siyang mag-on. So, ibig sabihin, baka nalubat lang or try another. So, first thing first, check mo muna natin yung charger. Kung okay ba yung charger niya. Yan, ito yung charger. So, patay ng piston. Small pin po ito, isa for i3. Ngayon po is i-check natin muna yung charger kung tama ba yung voltahe ng charger. So, natin. Yan. Check. Yan. May 19 volts. So, naka 19 volts siya mga guys. So, ibig sabihin po is okay po yung charger niya. Ngayon po, try natin i-salpak po ito sa laptop. Then, tingnan natin kung may indicator ba. Lights indicator na lalabas. So, wala pong indicator na lalabas. Wala. Ngayon, try natin on. Ayaw. So, ibig sabihin po, itong laptop na ito is no power. No power siya. So, ngayon, ang gawin natin, bubuksan natin to para ma-check natin sa loob kung anong sira. Yan, ayaw talaga mag-on mga guys. So, ito po sa this experience ko lang po itong mga circuit na ito or mga laptop na ito. Kasi karamihan kasi circuit, pero try muna natin kasi para malaman natin kung ano siya sa loob. So, buksan muna natin. Okay? Buksan muna natin, hindi natin alam sa loob kung ano nangyari. Buksan natin ngayon. Buksan natin muna. Yan. So, tingnan natin. Yan po. Naka-SSID. SSD po. I mean, SSD. Ngayon, check natin guys. Salpak na natin ulit yung charger doon sa charging port. Ito yung charging port. So, salpak na natin. Check natin ulit yung 19 volts. Kung papasok ba sa motherboard yung 19 volts na. So, kailangan po ng tester. Tingnan natin kung may 19 volts. Yan. So, harap na ng green, ground. Yan. Then, yan, may 19 volts. Then, charging port na. So, ibig sabihin po, pumasok yung 19 volts sa board niya. Yan, kita ko sa inyo. Yan, may 19 volts. So, pumasok yung 19 volts sa board niya. Yan, gutom lang guys. So, gawin natin ngayon is tanggalin natin yung motherboard. Tanggalin na natin, check natin sa loob anong nangyayari sa board niya. Hindi naman nagsaserve dito kasi pumasok yung ano niya 19 volts. Try natin hanapan ng solusyon. Tanggalin muna natin mga guys. Tanggalin natin yung motherboard. Ayan. Kung ano ito, keyboard niya. Tanggalin muna natin. Yan. Ito na. Naka-upload na.
yung laptop na ito. Ngayon po, gawin natin, try muna natin i-short yung keyboard baka sa keyboard. So ayaw. So mayroon yung 3 volts kasi sa keyboard natin. Walang 3 volts eh. Ngayon, ito guys, tingnan natin yung board. Ngayon, tanggalin natin. Para makita natin, tanggalin muna natin lahat. So, ang board na nangyayon dyan. Ngayon. So, tapos na po. Tanggal na lahat. So, yan. So, ngayon guys, panghanapin natin yung sensing resistor. Yung sensing resistor kasi, yun yung parang lagusan po ng 19 volts patungo sa mga pulse na sa loob. Kadikit siya ng mga MOSFET IC mga guys. So hanapin natin yan. Resistor muna natin yung 19 volts sa kabilang side. Yan, yan yung charging port. Nakita nyo yan. Yan, ito. Yan sa microscope. Yan. So check natin dyan sa may diode. Part sa diode niya. Charging port niya. Kung may 19 volts ba. Yan. Nakita nyo yan. Yan yung charging port. Yan. Ngayon, tingnan natin. Kung 19 volts ba. Yes. May 19 volts. Tingnan nyo. Lagi. Ang resistor. Yan. 19 volts. Naka 19 volts yan guys. 19 volts. So, ngayon mga guys, hanapin natin yung tension resistor. Yan yung tension resistor. Nakita nyo yung MOSFET IC niya. 4. Yan. Yan. Ito yung tension resistor niya. Kailangan din kasi, yan. Move ko muna sa taas. Yan. Ito yung RXL1. Yan yung tension resistor niya mga guys. Kailangan mo check mo dyan. Meron yung 9-10 volts. So, yan. Check natin kung 19 volts ba. Wala. Uy, nag-beat mode. Nag-beat mode siya mga guys. So, ibig sabihin yung mga guys, may shorted. May shorted talaga. Yan. Nag-beat mode. May shorted siya. So, ngayon, yan kailangan natin muna yung supply. Kasi yung ano, hindi pumasok yung naging volt niya sa mga sa loob ng motherboard. Hanggang dyan lang sa yung speed. Automatic kasi yan mga guys. Nag-cut off niya. Ngayon, i-check natin kung saan ba yung shorted niya. Yung short siya. Yan, nag-beat mode siya. Beat mode siya. Hindi pumasok yung 19 volts dyan sa loob ng motherboard niya. Hanggang dyan lang sa MOSFET na yan. Hanggang 19 volts. Yan, nag-beat mode. Yan. So ngayon guys, tingnan natin. Tingnan muna natin mga guys. Kung saan yung short.
makikita mo yung supply natin. Ang gawin natin dito is mag-i-inject tayo. Pero huwag natin biglayin mga guys. Kailangan yung tingnan nyo yung sa right side nyo. Meron yung supply. 4.16 voltage. Huwag natin biglayin na 19 volts kasi para iwas sira sa ibang spare parts. So, kailangan lang yung pagkapain. Yan. So, lagay natin ng yung tawag i-inject natin. Inject tayo ng voltage. So, doon tayo mag-i-inject sa consumer resistor. Yung black is negative yan. So, yung red is dito yung sa consumer resistor natin. Yung tapain na natin. Since wala mo tayong short cam, kapa muna tayo. Tingnan natin kung mahanap natin yung uminit na parts. Okay? So, okay. Yan. Tingnan natin. Kapa mo. Kain muna natin mga guys. Kung saan talaga yung yan. Kaya natin. Yan. Ito yung red. Yung dyan sa tension resistor. Negative sa board. Sa may hole. Yan. Lagyan na natin. Tingnan yan. So, kailangan dito yung voltage mo is lagyan mo natin sa 3 amperes. Yan. Yan 3 amperes yung switch. Saka natin i-inject. Inject muna natin. Then tapa mo. Tingnan mo yung supply natin yan. Dito na nag-break up siya. So, ang amperes niya is 2.9. Wattage yan is 5.7. Lakas ang circuit niya. Ngayon, kapaan natin. Kapaan natin lang masyado yung load. Yan. Kapa tayo. Yan. Parang may uminit dito. Yan. Yan po. So, parang dito yung uminit na. So, sa pag yan, ito. Ito yung uminit na. Parang dito. Yan natin. Yan dito. Uminit. Yan. Ito yung uminit. Try natin. Uminit talaga siya ngayon dito. Yan. Uminit siya. Ayun guys. Lagyan mo natin yung flux. Para malaman natin. Yung kung matutunaw mo yung flux. Yung buo lang. Wala tayong test dito ngayon. Tingnan natin kung saan. Parang malabo guys. So, tungkang sa ano natin, sa monitor ng skip natin. Tingnan natin. Yan. Klaro mga guys. So, check muna natin ito sa mga guys. Yan. Dito.
sa kabilang side. Ito yung nasa yung sa lalim. So, yung sa kabilang side. Pero yung sa back side ko, yung masyadong kaya natin mag-charge. Yan, ito. Parang dito na side. Tingnan natin yung capacitor na ito. Kaya ito muna. Dito muna. Masyadong mainit dito. Natin. Dito natin dito sa kabilang side. Guys, ayan, dito guys. Okay. Ngayon, check natin, lagyan natin ng liquid. Yan, itong capacitor na ito, dalawa. Yan. Yan, yan. Yan, yan, yan. Yung capacitor na ito, yung dalawa yan. Ito yung malaki, yan, yan, ito. Yan, ang init. Yan. Yan, ang init yan. So, yan, ang init talaga. So, try natin remove yung capacitor na yan. Yung malaki na yan. So, dito na lang yung dalawang IC. Yung malaki. Yung malaki. Try natin remove to. Yan. Ito. Remove. Ayan. I-remove mo yan. So, ayan. Check natin kung may pag-ibig ka ba. Ayan. Ayan ang uminit na guys. Hindi na siya uminit dito. Ayan guys. So, yun pala yung capacitor na malaki. Yung maganda siya, no? May 19 volts kasi yung nagdaan dyan. Ito yung most fit niya. Ayan. Sa kanyang most fit. 5 volts. So, yan. Try natin guys. Okay na po. Wala naman yan. So, try natin. Okay. Dito lahat. Check. Check natin. Ito lahat. Wala na siyang circuit. Check na lang natin. Direct on. Kung nag-on ba siya. Ayan. So, yan. Lagyan natin ang battery. Fan. Lagyan natin ang fan. Yan. Yan. So, lagyan natin ang charger. Try natin. Pwede mo natin itong light indicator na wala na natin kung lights na siya. Yan. Yan. Battery. Yan. Battery mo na. Tsaka yung charger. Ang turn ko on mga guys. Uy, nag-lights na siya guys. Tingnan mo. May lights na siya. Nag-red lights na. So, yun lang. Yung parang yung sunod na. So, try natin on. Mag-on ba? Na meron siyang charging indicator lights niya. Nag-on na. Orange na yun. So, yan. So, try natin on mga
Yan, guys, nag-on siya. So, success po yung trouble natin na ISO o i3. Gagawin po. Nano power. Shorted po siya. Full shorted sa capacitor. Yan po. Guys, nag-on na po siya. Medyo lang, matagal, nag-SSID. Pero, nag-loading. Need to format po itong laptop na ito. So far, okay naman yung power niya. Pero yung parang mahina yung dito eh. Matagal. Need to format ng mga guys ang ito. So, okay lang. At least na-power natin itong unit nito. Sa susunod na video, turo ko na sa inyo paano mag-format din ng laptop na ganito. Kasi need to format po ito. So, salamat po sa panood ng magandang ko sa inyo, para sa inyo, tutorial sa mga easy tips lang po sa mga gustong matuto ng tumutik. Salamat po sa panood ninyo. Hanggang dito na lang. Huwag niyo kayong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Salamat po mga guys. Thank you po sa panood. Bye-bye.